Pero as we promised po, no, before, ito pong podcast na to ay hindi po actually typical na podcast na maririnig niyo yung typical na mga talking points ng mga tao when they discuss these things. Araw-araw. May tremor na nangyayari. So, katulad ng sabi ni Brother Marlon na may namamatay araw-araw. Kumbaga tapos isipin natin, some of them hindi saved. So, talagang mag-expand yung hell. Kasi lumalapad yung impyerno. Ang impyerno, bakit yung impyerno sa ilalim ba? Sabi. So, para sa hindi masyadong knowledgeable sa Bible, no? Ang sabi kasi ng Isaiah chapter 5, which is ito na yung biblical na nagbigay sila ng yung Bible, nagbigay ng biblical characteristic ng impyerno. Good day everyone and magandang araw po sa ating lahat at welcome po muli sa podcast po namin Against the Tide. Ako po si Brother Chris Calitina and today, as always, I'm joined with my co-host, Brother Marlon Kaputan and Brother Mark Tindan. Kumusta kayo? How you doing, guys? Hello. Magandang gabi sa inyo. Hi. Magandang gabi. Okay. And ngayong gabi po pag-uusapan po namin ay patungkol sa earthquake dahil usong-uso ang lindol ngayon. And actually, just to put a disclaimer for the viewers na we are actually not experts. Ako po ay isang computer engineering graduate. Ako po ay isang teacher. I think si Marlon can speak for himself and Brother Mark. Pero for me, I'm not an expert. And we just want to put out a disclaimer there kasi baka mamaya isipin ng mga tao, nagmamagaling tayo. Bakit yung pag-uusapan yung earthquake sa Bible? Okay. Pero as we promised po, before, ito pong podcast na to ay hindi po actually typical na podcast na maririnig niyo yung typical na mga talking points ng mga tao when they discuss these things. We're gonna give you a biblical perspective kung ano po ba dapat ang maging take, hindi lang po ng isang Kristiyano kundi ng isang tao in general dito sa mga naririnig natin na sobrang dami ng kalamidad sa bansa natin, right? So, ano masasabi mo, Marlon? Ako hindi rin ako expert, bro. So, kahit na nasa field ako ng construction, hindi pa rin ako expert kasi hindi naman talaga I'm not really exposed to that kind of field. So, electrical engineering yung tinapos ko. So, nasa construction field lang ako. So, medyo may mga ideas lang pero I'm far from being an expert when it comes to this topic. Pero, di ba, we're looking from the Bible naman. So I think it's all good. Yeah. Ikaw, Brother Mark, ano masasabi mo? Ako, hindi rin ako isang expert. Isa lang akong magsasaka. Totoo yan. I'm a farmer na nagtitinda lang ng hamburger. Related na ba yung pagsasaka sa lupa, di ba? Pwede. Pero isa lang akong magsasaka. Dapat expert ka, bro, kasi di mo ba dito ba gumaganon sa lupa para ma-anticipate mo yung lindol? Pwede. Masasabi ko. Pero alam ko mga civil engineering gumagawa nun, bro. Yung tinatapat yung tenga nila sa lupa. Mga geodetic, bro. Geodetic, yeah. Ako, isa lang ako magsasaka, nagtitinda ng hamburger sa kanto namin. Tapos, hindi ako expert pero tulad nga ng sabi nyo is pag-uusapan tungkol sa Bible. Pero I think meron naman tayo kahit paano ma-share sa ating mga viewers. At the same time,
Siguro masasabi ko based sa experience sa mga nangyayaring lindol, meron din tayo may babahagi na kumbaga survival 101 or instinct. Hindi tayo expert again sa pagdating sa mga ganyang bagay, pero siguro may babahagi po tayo. And just wanna put this out there, no? Kasi actually, a lot of people are looking into titles. Although wala naman po to sa topic. Pero actually, just to give you an example from the Bible of people that are not really experts, but they're talking about some other fields, and the Bible actually tells them to do so, is for example, yung mga Levites or priests sa Old Testament. If you're going to think about them, wala naman sila mga medical backgrounds, di ba? Pero kanino ka pupunta kapag nagkaroon ka ng leprosy? Diba? Sino dapat ang magde-declare sa'yo na may leprosy ka? Yes. Diba mga priests, right? So even though they are not really medically trained or hindi sila talaga medical professional and things like that, they were able to provide. And so hopefully, again, ang promise po namin, hindi po kami magbibigay ng super expert opinion about geography or geology or seismology or whatever, but we're gonna give you what the Bible says and what you should or yung biblical lens ng King James Bible about this issue, kasi sobrang dami na madalas nang pinag-uusapan ito outside sa community kung ano yung ano. So I think we should start with this interview. So meron ako ditong dinownload na interview. Hindi ko po alam kung ano kami ng kasi hindi po kami naghingi ng permiso sa kanila. So pasensya na po. Okay, maliit lang po kaming, nagsisimula pa lang po kami. So huwag niyo po kami i-shutdown. Okay, pero ito kasi nga po dahil wala po kaming expert na mahanap, so ginawa ko po is nag-download po ako ng video about about an interview. This is PBOX director Teresito Bacolcol. Okay, at in-interview po siya ni Karen Davila. So ang gagawin namin po muna is ipapanoorin po namin itong video po na to, and then hihingi kami ng comment or ko-comment kami along the way. Okay, so panoorin natin. Ang tanong ng pangkaraniwang tao ngayon, unang-una ito, bakit sunod-sunod ang mga lindol? Anong nangyayari? Okay, so yung mga lindol natin ay hindi po yan sila connected. Okay, so yung nag-generate ng mga lindol natin came from those earthquakes came from different earthquake generators. For instance, yung sa La Union, it was generated by the Philippine Fault. Yung over the weekend, yung sa Zambales, it was generated by the Manila Trench. Yung sa Cebu, it was generated by the Bogo Bay Fault, and then yung sa Surigao and sa Davao were generated by the Philippine Trench. So ngayon, bakit sunod-sunod? Well, we expect that kasi we have 180 active fault segments and we have 6 active trenches, and there's always this possibility na magkasunod-sunod or even magkasabay-sabay yung paggalaw nila, but no, they are not connected. Oo. Okay, so pag-usapan muna natin yung tanong ni Karen Davila dun sa interview, no? Kasi ang tanong is bakit daw sunod-sunod yung lindol, okay, na na-experience ng nating mga Pilipino for the past several days. Okay, and I think magandang pag-usapan muna natin in terms of the Bible. Saan ba galing yung lindol? Okay, what sa tingin mo, Brother Marlon, if we're gonna look at the Bible, what do you think would be the answer? Or let's just set first the stage, no? Kasi a lot of people would say na teka lang, Bible to, pero do you think na the Bible can also provide us with some scientific, data or information na generally accepted ng society natin, so to speak? First of all, ang importance ng bakit namin tinitingnan kung bakit. Every time na meron kaming topic, we still look kung ano yung sinasabi ng Bible kasi yun yung katotohanan. So, right. Especially in today's generation, no? Maraming sa internet, actually, pwede mong i-edit kung ano yung pwede mong makuhang information, ano yung pwede makuhang information ng ibang tao. So,
Hindi mo alam kung totoo ba talaga yung nakuha mo sa internet. I'm not saying na hindi totoo, pero there's a possibility na kailangan mo pang i-double check kung ano yung nakita mo sa internet. So basically hindi mo sigurado kung totoo siya o hindi, nasa sayo na kung maniniwala ko o hindi. That's why yung pagkuha natin ng opinion or ng thoughts coming from the Bible ay napaka-importante kasi alam natin na yung Bible is totoo. And we believe that as Baptists, that the Bible is the Word of God and is preserved and is 100% correct in all matters of practice and in all things. Kung ano yung sinabi ng Bible. So, yung ang kagandahan kapag kinukuha natin yung kung ano ba sinasabi ng Bible, alam natin na hindi tayo magkakamali at relevant siya kasi sinabi nga siya ng salita ng Diyos. So, baka sabihin ng viewers natin, oh, earthquake, about the science, pero ba't the Bible dito meeting? So, yun, pwede kasing may sinasabing science na iba, pero hindi yun yung sinasabi ng Bible. So, pero hindi namin sinasabi na hindi nagmamatch yung science and Bible, ha? Nagmamatch yung science and Bible. And the problem is, mayroon sa mundo ngayon is the science false people false. Okay. Brother Mark. So, with regards dun sa lindol, okay, ano sa tingin mo, if you're going to be asked based from the Bible, ano sa tingin mo yung simula nito? Bakit, saan ba nanggagaling tong lindol na to? Or paano ba ito nagsimula? Pwede pa ulit po. Sorry, medyo may nagkaroon technical difficulties. Okay lang. What I'm saying is, kasi yung question kanina... Sabi mo kanina, okay na yung speaker mo, yung mic mo eh. Wala na. Okay. Cut. Sige lang po, tuloy lang po. Kasi kanina yung tanong doon sa interview ni Karen Davila is that, bakit daw sunod-sunod yung nararamdaman nating lindol? So, then ang sabi ng PBOX director is the fact that, we have 180 active faults sa Pilipinas and so on and so forth. So, technically, wala naman talagang dapat ikabahala kasi nga parang normal lang yun. Or, I mean, that's basically expected, no? Pero kung ikaw ang tatanungin, okay, in light of the Bible, what do you think would be your answer? First of all, let's establish first, no? Ano ba ang sinasabi ng Bible? Kung saan nagsimula itong mga lindol na to? Bakit ba nagkakaroon ng lindol? Okay. So, pwede, ibig sabihin, ano yung causes? Parang ganun. Yeah, saan nagsimula? Okay. So, siguro yung sabi ko dun kanina sa interview is like, kung sasabihin natin in scientific or ano man is, siguro ay sa tectonic plate movement or volcanic eruption. Kung sa biblical, which is I think para sa akin is kung titingnan natin kung ano ba yung reason bakit lumilindol, kung titingnan natin kung ano yung sabi ng Bible. Sabi kasi sa Numbers chapter 16 verse 30, I think God sometimes cause natural disasters like as a judgment against sin. So sabi doon sa Numbers chapter 16 verse 30 is, but if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth, and swallow them up with all the appertain unto them, and they go down quick into the pit, then ye shall understand that this man have provoked the Lord. So, kung mapapansin natin, kadalasan po ang Bible kasi sinasabi niya is yung mga ganitong klaseng natural disaster is actually judgment to ng Diyos against sin. Katulad din ng sinabi sa Job chapter 9 verse 5 na kung saan I think isa rin siyang dahilan pag nagagalit ang Diyos is ang sabi sa Job chapter 9 verse 5, which removeth the mountains and they know not, which overturneth them in his anger, which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble. So,
kung sasabihin ng mga experts sa experts sa mga ganitong field like earthquakes is sasabihin nila is kadalasan is yung tectonic plate, yung movement ng tectonic plate or volcanic eruption. Pero ang sinasabi kasi ng Bible is nangyayari yung mga ganitong mga kalamidad or ganitong mga lindol is because God, judgment ng Diyos against sin, or because sin is the ultimate cause of natural, para sa akin, natural disasters. Okay? So, yun lang po. Okay, so just to piggyback dun sa sinasabi ni Mark kanina, no, na this is actually the earthquake is actually a form of judgment of God. Well, kung titingnan kasi natin ng Bible, obviously, we all know Genesis chapter 1, right? And sabi ng Bible that when God created the earth, He created it very good. Okay. So, ibig sabihin, supposedly, walang natural disasters and walang mga problema na kaakibat ang mundo nung ginawa ito ng Diyos. But then eventually, dahil sa kasalanan, nasira yung mundo. Okay, and in fact, I think in Romans chapter 8, na sabi ng Bible that the whole creation groaneth. Yeah, dahil sa ating kasalanan. Okay, and if you're going to think about it, I think the whole earthquake thing started actually the Genesis chapter number, hold on. I think it's in Genesis chapter number 8. Okay, when the Bible says that, remember when Noah was when God flooded the earth, ang sabi ng Bible is that the fountains also of the deep, it's actually Genesis 8 verse 2, sabi doon, the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained, and the waters returned from off the earth continually, and after the end of the 150 days, the waters were abated. Okay. Sorry. Actually, sa chapter 7 pa pala. Kasi ito patapos na pala yung baha nito. Pero nung sa chapter 7, ang sabi ng Bible, nung si Noah ay binaha, that's actually where the waters came from. Okay. So, itong mga tao na hindi sila naniniwala actually with the global flood, kasi ang ano nila, ang argument nila is paano ka makakagawa ng ganun karaming ulan to the point na babahain yung mundo. Well, actually, hindi po lang galing sa ulan yung baha. Okay, that was nag-crack yung earth, and from that crack lumabas yung tubig na naging cause ng baha. And I think doon nagsimula yung tectonic plate na tinatawag ng maraming mga tao ngayon, kaya nagkakaroon siya ng lindol. Okay. So, and any scientist, I believe, would say na the reason why there are earthquakes nowadays is because of this, katulad ng sinasabi ng scientist sa Freebox kanina, na there are 180 plate tectonics or trenches or kung ano man yung tawag nila doon, na gumagalaw around the Philippines. Kaya itong mga lindol na to is actually inevitable. Okay? So, tuloy natin yung interview, no? Okay? Pero ito ipaliwanag mo, no? So, ang dami nating faults sa Pilipinas. How many earthquake faults do we have? We have 180 active fault. Wow. 180. And every day we record 30 earthquakes a day. Pero karamihan nito are very minor, na only our instruments ang nakaka-record nito, hindi ito maramdaman ng mga tao. But sometimes, like what happened last week, medyo dumami yung naramdaman ng mga tao. But again, as I mentioned, normal to na meron tayong magkasunod-sunod na mga lindol. Oo. So ano ang dahilan kung bakit? You said right. Every day, roughly, the machine registers 30 earthquakes, but they're not strong enough to be felt, no, above ground by people. What is happening underground that we are now feeling the earthquakes, right? Considering yung nangyari sa Bugo at yung mga katabing bayan. And then biglang Davao. And then ngayon, you've registered a few more. May Cebu ulit. At what were the others over the weekend? Yes, again, siguro may outlier lang na at the same time on a particular week, this is
not dumadami yung naramdaman ng mga tao in a week. But there's sa ano talaga, may outlier talaga yan, But something unusual would come out, yes. But it doesn't mean na konektado sila lahat. Hindi sila konektado. But is something happening underground that contributes to stronger earthquakes that have been happening in the last few days? No, wala namang nangyayari sa ground na, dahil I think normal lang ito. It's just that stop ko lang yung interview mo na. Ano sa tingin niyo yung I'm not bashing the person, okay? I understand his point of view because obviously this is statistics. And probably talaga mahirap mag-defend ng data. Okay? Kaya parang sa akin kasi ang dating niya, parang super unsure siya kung ano yung isasagot niya. Bakit ba nangyayari to? Tapos parang, alam mo yung way yun ng pagsasalita niya is parang may pinagtatakpan siya na hindi, wala naman talaga nangyayari. Pero kayo ba naniniwala kayo wala talaga nangyayari? Martin? I don't think so, bro. So, lahat ng nangyayari naman dito sa mundo well, hindi naman basta out of nowhere dahil gano'n lang nangyari. May mga certain steps or sequence of order bago magkaroon ng isang sakuna or paano, kahit yung storm di ba? Para magkaroon ka ng bagyo, paano ba muna? Nag-perform muna yung mga clouds. So may sequence of order. So may nag-cause doon sa pag-tremble or earthquake dito sa Pilipinas. And I think maraming dahilan na yun yung kaya nagkakaganito sa Pilipinas ngayon. So, sige si Mark muna pasagutin natin. I'm gonna go back with you kasi sabi mo kasi maraming dahilan right? Hello. So, we want to talk about ano ba itong mga sa tingin natin na dahilan, right? About kung bakit. Kasi tama naman talaga sila, right? What I mean is, parang weird na sasabihin mo, hindi walang nangyayari, pero bakit sobrang daming nararamdaman nating lindol ngayon? Okay? Although, totoo din, I believe din yung sinasabi nung P-Box kanina, that we're basically experiencing minimum of 30 earthquakes per 30 day. Okay? And kasi ano naman ang totoo naman talaga nun, hindi gumagalaw naman talaga ang mundo kasi it's rotating around its axis, right? So talagang gumagalaw yung mundo. So I think it's inevitable na maramdaman natin tong mga earthquakes na to. Okay. Pero still, ano pa rin parang out of nowhere na parang sunod-sunod yung lindol. Okay? So ikaw, Mark, sa tingin mo, anong nangyayari sa may question ako doon, Brother Chris. Kasi 'di ba, sabi nung in-interview kanina ni Miss Karen Davila is ano daw yung nangyayari underground. Kasi kung sabi nga is 30 earthquakes a day. Tapos ano yung 180 na sinabi? We have 180 trenches around. So ang question ko doon is ano yung nangyayari sa underground na question ni Karen Davila. So yun lang sana yung ihahabol ko, Brother Chris, kasi I think the Bible is alam ko may answer ang Bible regarding diyan. Kasi kung katulad ng in-interview kanina is hindi niya alam kung parang wala siyang idea kung bakit nangyayaring gano'n. So I think alam siguro ni Brother Christian or ni Brother Marlon. Actually, tinatanong ako tayo. Chocolate. Sisingit ka sana ako dun sa habang salita kayo. Alam mo yun doon, yung parang tinatanong ko siya kung ano sa palagay niyo yung nangyayari sa ilalim ng lupa. Tapos ibabalik niya sa atin yung tanong. Nagagalit na naman kayo. Ayun na naman. Oy, tumatawa nga ako. Hindi ako nagagalit. But may yung manager ko Brother Chris, yung manager ko nagkwento na nagtanong sa akin na sunod-sunod na yung lindol ngayon, no?
Tapos ang pinaka sinabi ko lang, kasi lumalapad yung impyerno. Ang impyerno, bakit yung impyerno sa ilalim ba? Sabi. So para hindi masyadong knowledgeable sa Bible, no? Ang sabi kasi ng Isaiah chapter 5, which is ito na yung biblical na nagbigay sila ng yung Bible, nagbigay ng biblical characteristic ng impyerno. Sabi ng verse number 13 ng Isaiah chapter 5, "Therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst." Verse number 14, "Therefore hell hath enlarged herself, and opened her mouth without measure, and their glory in their multitude and their pomp, and he that rejoiceth shall descend into it." So, ang sabi ng Bible, yung hell has enlarged herself dahil sa mga tao. Okay? Therefore, yun yung context na dahil sa mga tao, dahil they feel pumped with themselves, and sabi ng Bible dito, because they have no knowledge. Okay? Sabi ng Bible, therefore hell hath enlarged herself. And to connect this with the current events around the world, so sa hindi nakakaalam, okay, merong nangyaring genocidal sa nangyari sa Nigeria. And also hindi lang Nigeria, kundi Palestine. May genocide na nangyari. So pag maraming tao namamatay, okay, na unsaved, of course maraming pumupunta sa impyerno. And that would cause, in what I believe is, nag-e-enlarge yung impyerno. Okay? Kumbaga yung impyerno, i-accommodate niya kahit gaano pa karami yung pumunta sa impyerno. So alam natin na maraming pupunta ng impyerno because the Bible says, "Enter ye the straight gate, because wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in therein." So alam natin na maraming pupunta ng impyerno. So that causes the hell to enlarge herself. Okay? So ang nangyayari, kaya actually may connection pa, bro, sa mga volcanoes, kasi recently may nakita ako na i-fact check nyo na lang, no? Yung Mayon Volcano Alert 1, yung Taal and Bulusan Alert 1, yung Bulkang Kanlaon Alert 2. So nagka-alert lahat out of nowhere, yung mga volcanoes naging active. So hindi siya accidental na nangyari. So may nangyari sa ilalim ng lupa, which is yun nga, yung hell ay lumalapad. Okay, I think we should establish first that idea, no? Kasi baka isipin ng maraming mga tao na teka lang, hell is a spiritual place. Okay? Or kasi 'di ba, when we talk about heaven and hell, right? We don't normally think about it as a physical place. Now obviously, hindi ka naman we don't believe, personally ako, I don't believe na pwede kang magbutas, 'di ba? Or humukay ng butas or ng butas sa lupa na kasing lalim para maabot mo yung hell, because in fact the Bible actually teaches today that hell sa panahon po natin ngayon is in the center of the earth. Okay? Sabi ng Bible, as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so is the Son of Man 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Okay? So the heart of the earth, or yung core, yun po yung present situation or present day location ng hell. Okay? Now, kung hindi kayo maniniwala, sinabi na po ni Brother Marlon, and I think wala naman pong scientist ang magde-deny nito, na ang ilalim po ng ating lupa ay hindi naman po yellow. Okay? It's actually a ball of fire. Okay? Yung core of the earth is actually a ball of fire. And we believe basically na yun po actually yung hell. Okay? And katulad nga na sinasabi ni Brother Marlon, na hindi naman po yan hindi yan parang pag napunta ka sa impyerno, mawawala ka rin after some time. Okay? So the mere fact na marami ng tao napunta doon before, and marami pang tao ang napupunta ngayon, right? Because of the fact na maraming namamatay that are unsaved,
Okay? So it should accommodate all of those people. At kung wala ng space, wala naman siyang choice kundi to expand. And we Right. believe that's the reason why, you know, earthquakes happen. Okay? Because, you know, hell basically enlarge itself, right? Pero let's talk about some, kasi 'di ba when we talk about, you know, um calamities per se, maraming Kristiyano ang natatakot kasi sinasabi nila na this is actually the end of the world, 'di ba? Na ang daming kaguluhan, ang daming ganito ganyan ganyan. Okay? So ikaw naman ipuput into spot ko, Brother Mark, okay? Hello Mark, nakikinig mo ako. Naririnig mo kay Mark. Narinig kita. Sasabihin niya, hello, pakiulit. Narinig kita. Okay. So what do you think would be the implications in terms of end times? Sa tingin mo ba tama lang na isipin ng mga tao na itong mga lindol na to, ano na to, malapit na talagang dumating ang Panginoon? Okay. Yung mag-comment lang doon ako dun sa sinabi nyo kanina. Actually, kasi the other day, nag-interview kami regarding sa Pillbox the other day ata, kahapon, or basta, nag-interview kami and habang nag-interview kami, so since hindi ko ma-interview yung sa earthquake department the other day, then may nabasa lang ako dun sa parang bulletin board nila na sabi nga doon is, di ba, 30 earthquakes a day. Okay? So, ibig sabihin, gumagalaw talaga yung lupa araw-araw. May tremor na nangyayari. So, katulad sabi ni Brother Marlon na may namamatay araw-araw. Kumbaga, tapos isipin natin, some of them hindi saved. So, talagang mag-expand yung hell. Di ba? So, yung tungkol naman sa sinabi mo, actually kasi yung sinasabi nila na yung mga Kristiyano ngayon na magsisi na kayo, magsisi na kayo ng kasalanan nyo kasi yung mga lindol nangyayari na, yung mga gera na malapit nang dumating ang Diyos. Okay? So actually karamihan na nagsasabi niyan is, kung mapapansin natin, is mga Pentecostal. Okay? So which I believe na sa generation natin, tingin ko hindi pa mangyayari yon. Hindi pa darating yung panahon na yun. Kasi kung makikita natin sa Matthew chapter 24, yung end times, no, yung beginning of sorrows. So question kasi, hindi natin alam kung nandun na tayo sa beginning of sorrows, yung sa time ng beginning of sorrows. Pero para kasi sa akin, wala pa tayo dun sa stage na yun. Kasi kung yung sinasabi kasi doon na mga details doon sa beginning of sorrows is medyo malabo pa sa nangyayari or malayo pa sa nangyayari sa ngayon. So para sa akin, no, it's normal na may mga ganitong pangyayari dahil sabi nga ng Bible is nag-expand ang hell, lumalaki ang hell. So I think wala tayong dapat ikabahala, pero sa lalo na, syempre, pag ikaw believer talaga, wala ka talaga dapat ikabahala kasi pag nabawian tayo ng buhay, alam natin kung saan tayo pupunta, di ba? Pero ayaw ko dun sa iba. So, yun lang para sa akin. Okay, let me just read for you Matthew 24 sa verse 6. Sabi ng Bible, "And ye shall hear of wars and rumors of wars, and see that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrow." So sabi ng Bible na kapag nakarinig na kayo itong mga gera, itong mga kagutuman, itong mga pananalanta, at itong mga lindol, okay, sabi niya hindi pa katapusan. Okay, relax lang kayo. Okay. Now obviously, we're not saying na pagpawalang bahala na natin to and things like that. But what it's saying is actually that what it's actually saying is that it's going there, in that direction already of the end. Though it's not yet the end. Okay? Kasi yun yung commotion.
Okay, and I think if you're going to look at the Bible naman, even if sa panahon pa lang ni na Apostle John, 'di ba? Sabi niya na yung panahon nila, those are already the last days. So hindi ibig sabihin na nakabasa ka sa Bible ng the last days, automatic na yun yung it talks about the end times and things like that. Kasi even if after the New Testament was written, I think that's the start ng sinabi ng Bible na yun yung panahon ng last days. Okay. So, yun. Marlon, may dadagdag ka pa before we continue with the video? You wanna say something? Yung nabanggit ni Mark kanina, bro. Diba? So, napag-usapan natin hell, health, and larger self. Yung nabanggit ni Mark kanina na yung sa Numbers chapter 16. So, para lang maging aware din yung listeners natin or viewers natin. Yun yung time na merong nag-rebel kila Moses. Korah. Tama? Rebellion of Korah. Pero nag-rebel sila kila Moses. Right? So ngayon, nagtipon si Korah, Dathan, Abiram, ng mga tao nila. Tapos magre-rebel sila kay Moses. Yun yung kwento na so on and so forth. Di ko na ikakwento. Pero ang ganda kasi ng description ng verse 31 and 32, ang sabi, and it came to pass as he had made an end speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them. Ito na yung sabi ni Moses, if they die, but if the Lord make a new thing and the earth open her mouth and swallow them up with all that appertain unto them, then they go down quick into the pit. Then ye shall understand that these men have provoked the Lord. Pero sabi ng verse number 31, and it came to pass as he had made an end speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them, and the earth opened her mouth and swallowed them up and their houses and all the men that appertained unto Korah and all their goods. So, bro, sa akin ito yung sinabi ng Bible, diretso impyerno na sila, bro eh. Yeah. So pagka-open ng earth, okay, yung Korah at saka yung mga kasama ni Korah, Dathan and Abiram, diretso impyerno na. So baka sabihin nila, ay hindi, yung earth, yung hell, siya, spiritual place, hindi. Spiritual place siya, and yet literal na lugar siya in the heart, in the center of the earth, which yung binarot up ni Mark na kwento, that also proves that the earth is in the heart, in the center of the earth. That the hell is in the heart, in the center of the earth. So yung tanong ni Chris lang kanina, kung yung baka gusto ko lang din sabihin na earthquakes are also instruments of God's judgment. So like for that example, sa Numbers chapter 16, yung rebellion nila Korah ay God's judgment. So ano yung importance na ba't nangyayari to? Siguro, ang nangyayari kasi nagiging fear-mongering. Pero siguro ang isipin natin, earthquakes are not random, bro. Right. Okay? So, yun nga, sabi ko sa inyo, kanina na they serve as judgment and divine judgment from God. And I think, let's put it this way na God shaped nations out of pride, rebellion, out of sin, and because of, siguro, iniisip ng tao, porket mayaman na siya, kahit wala siya kahit sabihin mo, wala ka sa fault lines, okay? Kahit sabihin mo, meron ka ng secure na ako, pero pag yung Diyos mismo yung nagpadala ng judgment ng Diyos, walang makakaligtas. So, siguro yung earthquakes na nangyari sa Pilipinas, instead na maging matakot yung tao, maging aware na lang yung tao na siguro kailangan ko linisin yung buhay ko, ayusin ko yung, 'di ba? Mas itama ko yung buhay ko. So yun yung mga tingin ko na one of the importance that God shakes the nation. Remind us that there's a divine power out there. And that God is not, not okay with our sins. Since I brought up na rin, bro, yung fear-mongering, I'm just gonna piggyback to it, okay? Pasensya na po kayo kung inabangan yung interview ni Karen David. Panoorin nyo na lang sa YouTube. But in terms of fear-mongering,
kasi what I wanna say in terms of that, okay, kasi we have to understand that fear fear in general, okay, is not really a bad thing, okay. Right. Kasi I believe that emotions, when God created us, God created us emotional beings. Ibig sabihin, bigyan tayo ng emosyon so that those emotions can serve as triggers for us to do something. Okay? So, katulad niyan, sinasabi po namin na kaya po lumilindol is because maraming mga tao ang napupunta sa impyerno. And a lot of people would say, grabe ka naman, tinatakot mo naman itong mga tao na ito na pag namatay sila, pupunta sila ng impyerno and things like that. But I think that's a good way to use fear. Okay? Kasi sabi ng Bible, knowing the terror of the Lord, right, we persuade men. Okay? Right. So, ibig sabihin, ginagamit po talaga namin yung panakot. Okay? Yung tama lang na gamitin panakot, I mean, yung impyerno para gumawa ng mabuti or para ma-encourage yung mga tao na gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi here's the thing, okay? Especially nasa Pilipinas po tayo, okay? You should realize this kasi even scientists, kaya I think one of the edges of this podcast is that we're not just looking at scientific data outside, but we're looking in the lens of the Bible. Kasi iba yung insight natin eh, right? Yung insight natin, yung insight nila, scientific lang, okay? Social lang. Pero sa atin, we look at the spiritual side of things. And one thing that we can learn from this, kapag tinignan mo yung physical data na ang Pilipinas ay nasa Ring of Fire, nasa Pacific Ring of Fire. Right? So dapat mas lalo tayong matakot kasi alam mo yun, na gumawa ng tama at sundin ang Diyos because of the fact na mas malaki ang epekto nito compared nito sa ating bansa compared sa ibang mga bansa na wala sa Pacific Ring of Fire. Okay? Kasi imagine niyo kasi what I believe is that sabi nga ng Bible sa Proverbs, say the horses are prepared in the day of battle, but safety is of the Lord. Safety is the Lord. Right? So ibig sabihin kahit na anong pang and here's the thing, balance po yung verse. Hindi po namin sinasabing huwag kayo maghanda. Kasi sabi doon sa verse, the horses are prepared in the day of battle. So ibig sabihin inihanda nila yung mga kabayo nila para makipaggera sila and things like that. So yes, safety is necessary, yung precaution is necessary, but at the end of the day, safety is of the Lord. And ang application na dapat nating maisip doon is the fact na, alam mo yun, yung maghahanda ako, but eventually I will rely on God to protect me because we're doing godly and we know that although hindi naman promise, but there's a high percentage that God will spare His wrath dahil sumunod. Kasi, di ba nangyari yan, Mark, sa Jonah? Kumbaga yung kay Jonah kasi is, if I remember correctly, inutusan si Jonah ng Diyos na pumunta sa bayan ng Ninive. Tama ba? So, right. Para sabihan yung hari doon na mag-repent and which is ginawa naman yon dahil pag hindi yata sila nagrepent that time is i-destroy yung bayan ng Ninive. So nung nalaman yun ng hari, yung balita na yon, yung mensahe na yon nanggaling sa Diyos na dinala ni Jonah, is ultimo yung hari at ginawa niya pang batas yon. Kapag ginawa niya pang batas is nagrepent sila, then nakita ng Diyos ang ginawa ng bayan ng Ninive, imbis na i-destroy ng Diyos ang bayan ng Ninive, is nahabag ang Diyos sa bayan ng Ninive at hindi niya na ito dinestroy. Ang nakakatawa dun sa kwento na yun is actually pag tinignan mo sa Bible, sabi ng Jonah chapter 3, sabi sa verse number 8, "But let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God. Yea, let them turn everyone from his evil way and from the violence that is in their hands." So sabi nung hari, pati yung mga hayop nyo. Pati yung mga hayop. Na wala mo, di ba? Wala namang kinalaman. Paano? Sa sobrang takot nila,
Di ba? Oo. Pati yung mga hayop, pati yung mga baka, kailangan magsuot ng, kailangan magsisi. It's like, right. So, yun yung, right. And what we're saying is actually na, we can be spared with this judgment of God if we're gonna be repenting of our sins, magsisisi tayo ng kasalanan. And hindi po para maligtas as a nation, okay, we will Right. be turning away from our sins and, and things like that. So, punta natin yung video ulit, balikan natin. Bigla lang nagkaroon ng malalakas na lindol na ramdam ang mga tao. But everything is normal. Like, nag-generate ng energy, and then once the stress... Ito yung maling pagpapakalma ng mga tao eh. Walang nangyayari. Hindi na once the rocks can no longer overcome the stress. Mamaya may comment ako dyan sa sinasabi. All right. Na So they're not interconnected. What you're saying is this is typical, but it's important for us to understand also because people always fear the big one, right? I know you can't predict earthquakes, but is there some kind of scientific system where at least it may not be a solid prediction, but the FIVOX would be able to give us red flags or telltale signs, No, the most that we can do is calculate the recurrence interval. Okay. But say for instance, for the big one, we say that it happens every 400 to 600 years. And the last time it moved was in 1658. So if you consider the lower boundary, which is 400 years, so 1658 plus 400 years, that would be 2058. So it means that as we get closer to 2058, the probability of this magnitude 7.2 recurring is tumataas. But of course, it doesn't mean na by 2058, mangyayari yan. It could be earlier or it could be later. Gusto ko mag-comment doon sa sinasabi niya eh. Kasi, ang sinasabi niya regarding to the big one, okay. Kasi this is an important topic, especially sa atin ngayon. Kasi the effect of this is, hindi na, I don't think biro na eh. Okay, kasi isipin mo, in Laguna, the governor actually suspended the school for the class for 3 weeks. Yeah. Tapos sa Rizal, I think 1 week. Dito sa Cavite, simula kahapon, simula ngayon hanggang Friday, wala rin klase or actually Saturday. Kasi nga, they're trying to convince. Then, ang data pala nila is the fact na yung big one ay dadating or ang minimum range ng pagdating ng big one is supposedly 2058. Right? Yun yung minsan problema sa atin when we talk about these numbers kasi I don't think people are realizing gaano kahaba yung 200 years. Diba? Kasi yung doon sa sinasabi niya, parang ang sinasabi niya, dapat maghanda na tayo. Kasi yung minimum na pwede mangyari to is 400 to 600 years. So kung kukunin daw natin yung lower limit sa 400, mangyayari siya sa 2058. Okay? So bagong 2058, possible na mangyari yun? Hindi niya rin alam bro kasi ang sinasabi niya pwedeng earlier, di ba? So hindi niya rin alam kung kailan yung exact ng scientist. Yeah, actually hindi talaga nila mapipredict eh. Yeah, kasi wala naman talagang device on Earth na pwede mag-predict ng earthquake. Okay? Pero ang sinasabi ko, even in the data itself, it's really sketchy when you think about it. Kasi dapat, yung range na kasi yung binigay niya bro 400 to 600 years. So dapat mas tataas yung probability na mangyayari siya inside the 200 years compared outside of the 200 years. Nakukuha niyo yung point ko? Diba? Bakit mo sinasabi na possible siya mangyari? Although hindi ko sinasabi hindi possible mangyari yon. But what I'm saying is, statistically speaking, if you're talking about the lower bound, yung mas lower pa doon sa lower bound, I don't think
that would be kumbaga, there would be a high probability that it would happen on the outside the lower bound. Okay? So I think na kung ikaw kung ikaw magfi-fear monger ka na baka mangyari ito, dapat nandoon ka na sa loob nung 200 years na gap. 'Di ba? And again, this is just my opinion. Okay, hindi po ako expert dun sa sinasabi nila. Pero to me, analyzing the data, it sounds like it's a little bit off. Kasi nga, it doesn't make any sense na mangyayari siya outside the lower bound. Okay, especially kung range na yung binigay. Narinig mo ako, Brother Chris? Yeah, go. Kumbaga, tawag doon, kahit the other day, nung nandun kami sa field box, sabi doon is, wala naman daw talagang, hindi nila, kumbaga, walang pwedeng makaalam or walang instrumento na makakaalam ng kung kailan tatama yung lindol or yung gaano siya kalakas. Wala makakapag-predict kung kailan siya exact na tatama, kung ano yung intensity niya, kung gaano kalakas at kung saan. So kung sasabihin nila na data, sila rin mismo nagsabi na walang instrumento na yung kumbaga accurate na makakapag-predict. 'Di ba? Right. At saka tapos yung sabi rin niya na yung sinasabi din niya kasi na yung sabi niya na huwag kayong matakot, huwag kayong I understand na gusto nilang kumbaga para hindi magpanic yung tao. Pero 'di ba? Sila mismo kasi hindi ko dinidiscredit or hindi ko yung ginagawa nila. I believe na yun yung profession nila. Hindi tayo expert pero kumbaga instead na kasi sa kanila na mismo nang galing na walang instrumento tapos yung data nila is hindi pa accurate. So I think para sa akin hindi ako maniniwala or para sabihin na kailangan mong wag ka matakot. Ako bro, actually agree ako. I'm sorry, I'm with my beautiful princess here. Hindi pa natutulog tong KD na to. Pero ako agree ako bro sa sinabi niya. Don't fear the big one. Pero may kasunod. Fear the only one who can shake the earth in eternity. Yeah. Diba? Fear not that can be don't fear that cannot destroy the body. That can only destroy the body. And I'm paraphrasing that verse, diba? But fear that can destroy both soul and body in hell. Right? Pero actually kalimutan ko yung sasabihin ko dapat eh. But actually in terms of nalimutan ko yung sinabi ko. Sabi ko, anyways, maalala ko na lang yung mamaya. Okay. Sige, tuloy na natin to. Or it could even be wait lang. Paano may grounded? What's that? I think kay Mark. Okay, Mark yan. Alright. Si Mark hanggang ngayon, nagta-trial and error pa rin siya sa mic niya eh. Yun yung ano yan bro, hindi yan matatapos hanggat magkaroon tayo ng studio. Kasi tinatanggal niya tapos kinakabit niya. For now, sa science, when it comes to earthquake studies, earthquake research, that's the most that we can do for now. Give an interval as to when there will be another big event. Oo. So pag sinabi nating the big one, ito yung ang prediction kasi nito, the fear is it's a magnitude 9, tama ba? Or anong magnitude? 7.2. 7.2, my apologies for that. Is, if tama narinig ko, yung the big one, the likelihood, this is Metro Manila, no? What we're talking about. Yes, that's right. Is close to 2058. That's right. If we consider the lower boundary, kasi it's a range between 400 to 600 years. So again, the last time it moved was 1658. Now, if we consider the lower boundary, which is 400 years, means 2058.
Oo. So again, it doesn't mean na by 2058 mangyari yan. Again, of course, may uncertainty yan, give or take several decades. It could happen earlier. That's the reason why we're saying that we're ripe for the big one. Oo. Oh, wow. But then, alam mo, let's keep people hopeful naman, no? This also gives enough time dapat for LGUs to make sure structures are in place. Not only yung earthquake drills, no? But also, there should be open areas wherein kapag nagkaroon ng earthquake, there are areas in cities where you can still run to. Yan ang tanong ko eh. Do you ever give advice with that one? I live in Makati and I'm also surrounded by high-rise. Yes, nabibigay po tayo ng advice sa mga LGUs. In fact, if you check the Hazard Hunter PH, nandun yung mga active faults natin, location ng different hazards, meron sa isang lugar, and you can also identify yung mga open areas, nandoon yun sa Hazard Hunter PH. So if there's a... Okay, so pag-usapan natin yung preparation, okay? Kasi hindi naman yung pinag-uusapan nila. But before we move there, I just want to, yung kanina sinabi ko, naalala ko na. Okay, kasi yung hindi kasi nila sinasabi sa atin is that there is a difference pala kung saang location nagsimula yung lindol in terms of the height of the ground. So, ibig sabihin nun is that you can have 7 point something, 7 magnitude 7 na lindol, but if it's deep down the ground, hindi siya ganun magiging kapinsala. Okay? Or, kapag, for example, nakakuha ka ng, let's say, 4, na magnitude 4 na lindol, pero kung closer siya sa crust, or closer siya sa lupa, sa ibabaw ng lupa, then it will be felt more compared dun sa magnitude 7 na lindol na nasa pinakailalim ng lupa. Okay? And again, that one, they can't predict it. Okay? Hindi nila alam kung ito bang lindol na to. And in fact, nung sinek ko kay ChatGPT, sabi niya sa akin, tama ka, na kapag, for example, tumama yung the big one, tapos sobrang lalim nung lindol, in a sense, mas malapit siya sa crust, or sa earth, sa core, hindi siya masyadong magiging effective, hindi ganun ka sama yung magiging epekto niya sa NCR. Okay, or hindi gano'n kalaki yung damage na may experience niya. Okay, pero ano lang to sa akin, before we go on dun sa safety, sa safety, or ano ba dapat yung mga precautionary na dapat nating ginagawa. Sa akin kasi, parang the more that we talk about this, iba yung nangyayari sa mga tao. Yung cause ng fear-mongering na parang ginagamit na lang. I mean, meron ako nakitang news agency na parang every other post nila sa Facebook tungkol sa lindol. Kahit na kunyari, 4.1 lang or 3.1 na lindol. Ibabalita pa nila, yung lindol ulit. 2.1, magnitude 2.1. Alam mo yun, na parang it's a subtle move na it causes actually a lot of fear na unnecessary na. Yun nga yung sinasabi ko kanina, yung epekto na, alam mo yun, maraming tao nagpapanik na, okay, na hindi na sila... Papanik buying ng iba. O yung iba, sabi sa akin nung faculty ko last time, nagpa-panic buying na daw nga yung maraming mga tao na bumibili na sila. Tsaka di ba yung ibang, Brother Chris, yung mga ibang LGU, nagbibigay na ng mga go bag. Oo, actually, nauna nga yung Pasig eh. Ganda pa nga nun sa Pasig eh. Yeah. Kami, nakakuha pa kami nun eh. Nasa Pasig pa kami. Nakakuha pa kami. Magko-comment lang ako dun sa sinabi ni Cara David. Ano pangalan? Cara pa yun? Karen Davila. Sabi niya, kinakabahan siya, lalo na daw sa Makati. She's surrounded by high-rise building. Yun nga yung pinaka-safe na kung nasan ka. In my opinion, bro, Kasi, may preconceived ideas kasi na nung 911 ng World Trade Center na ganun magko-collapse yung building. Hindi ganun I have my own, it's another topic. We can discuss it kasi actually you're in the construction site, right? And I think meron ng mga idea. So yung sa World Trade Center, hindi siya ano yun,
determined, ano yun, tawag nito. Ang tawag nito? Plan. Oo, explosive yun sa loob ng building mismo. So that's what I believe. Pero when it comes to earthquakes, bro, yung high-rise building, lalo na dito sa Pilipinas, is very strong. At ang designers, lalo na... Mama. Ang design ng building, bro, can withstand magnitude 7 to 8. So, hindi siya magko-collapse, intact pa rin siya. Yung foundations, yung columns, intact pa rin siya. Ang pwedeng may masira, siguro yung mga glass, mabasag, yung mga pero yung building itself, bro, it would remain intact. Even the slabs, the beams, it would remain intact. Ang ginagamit pa natin, super, tibay ng mga buildings natin dito kasi steel. Okay? I'm talking sa private buildings lang sa mga government-funded buildings. Wala na ako alam dyan. Pero when it comes to private buildings, bro, super tibay ng buildings dito sa Philippines. Kasi puro bakal yan eh. So, mawi-withstand niya. Ngayon, alam mo, ang pinaka-suggest ko, merong song yung anak ko, The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. Tapos ang sabi sa dulo nun, and the rain came tumbling down. But ang sabi ng song na yun, but the house that was built on the rock stood firm. So I think that's what also what the Bible says, galing din sa Matthew naman yun. So as long as our foundation is the rock, which is Jesus Christ, I think we should not be feared or be afraid of this big one na sinasabi nila, so-called big one. Sino ba nagpangalan ng big one na yan? Sino ba nag-determine ng 400 to 600 years? So I'm not saying I'm expert with that, pero what I can say is ang mas dapat nating katakutan is yung Diyos na can cause its creation. The Creator can cause its creation to tremble after His presence. So I think that's what we should look into. Na kailangan mas matakot pa tayo sa Diyos, hindi sa lindol tayo matakot. Okay, sa Diyos tayo matakot. Yeah, and I think pag tinignan mo yung mga buildings ng Makati, di ba, binabaon talaga nila yun sa lupa. Like before they build upright, binabaon muna nila yun sa lupa. And yung I think I'll go back dun sa Psalms chapter number 1 na di ba sabi doon yung ugat na lumalalim, hindi siya matutumba eh, right? Right. So ibig sabihin, the more that you go deep, di ba? Masyado kang titiba, hindi ka matutumba. Kaya nga, di ba, it's interesting to me na kapag lumilindol, normally walang puno na natutumba. Unlike pag bagyo, di ba? Pag bagyo, may puno na nabubuwal and things like that. But in an earthquake, wala. Kasi nandun sila sa ilalim eh. Right? Naka-root sila doon sa ground. So, talagang sasabay lang sila sa but, bro, can I add something from what I said? And also, tingin ko applicable to sa Pilipinas mismo. And ang ganda ng verse din kasi, bro, sa Psalms 18. So, from David, ang verse number 2, the Lord, dito yung pinakasikat na verse na from the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, so on and so forth. Tapos sabi niya dito sa verse number 4, the sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. Ito na yung mga ghost project. Kaya, the floods of ungodly men, and sabi ng bro, ungodly men made me afraid. So, marami rin natatakot na tao ngayon na pag nagkaroon ng malakas na ulan, ng bagyo, babaha agad, it would cause you afraid. Pero ang sabi ng Bible sa verse number 7, then the earth shook and trembled, the foundations also of the hills moved and were shaken because he was rock, because God is rock. So I think
instead of preparing for the so-called big one, I think we should let's strive to please God and repent of our sins, not to be saved, but repent of our As a sins so nation. that yeah, we can have physical salvation or physical, safety. Right. So, ikaw Mark, ano sa tingin mo ang dapat na maging idea ng mga tao? Now again, just wanna clarify, no, kasi baka mamaya isipin mo, or isipin mo yung talaga, again, safety, the horse is prepared in the day of battle. Okay? Kasi sabi ng Bible is kailangan natin maghanda. And you know what? Alam, ang paghahanda po kasi, ano yun eh, I think you should do it on a regular basis. O, hindi naman parang, I mean, alam mo yun, hindi ka lang maghahanda dahil meron ka lang inaabatan na sakuna. Kung gano'n ang gagawin mo sa buhay mo, I think that would be a terrible idea to live your life. But, you know, to me, preparation is done in a daily basis. Okay? So, ikaw, Brother Mark, may masasabi ka ba with regards to, in terms of preparing, okay? Pag-usapan natin yung paghahanda. So, sabi ni, yes, that there's the idea already of living godly, okay, repenting of the sins as a nation, okay. But for you, Brother Mark, ano sa tingin mo pa yung mga pwede pa nating uh, magawa specifically in terms of preparing for an, not just for example for the big one, let's make it a little bit Wala general. akong marinig pa. Oh, ang dami, naka-ano ka na, naka-highlight ka na eh, naka-star ka na, oh. Hello, Mark. Kanina pa kasi namin sinabi, bro, tanggalin mo muna yung mic mo na yan. Kung tinanggal mo na yan, hindi ka na bad trip. Bawal sumimangot, nakikita ka sa mundo. Okay. Sige. Tapusin muna natin yung video habang inaayos si Mark. Eric, okay na? Oo. Okay, yun. So, what we're saying is, sorry, I have ang question ko sa inyo is basically, ano ba sa tingin mo yung mga preparations na po pwedeng gawin ng isang tao? Not just, for example, for an earthquake, but also in a general calamity. Narinig ko kanina yung sinabi niyo, no? Actually, agree din ako dun sa sinabi ni Brother Marlon na, kumbaga, huwag tayong matakot or maging mas matakot tayo sa Diyos. Kailangan natin we need to repent, okay? Kasi mahabagin naman ang Diyos. And dun sa question na yung kung dating sa preparation, Careful today. I think hindi tayo expert, hindi ako expert, pero based on yung nalaman ko lang din na survival skills, no. Siguro ako ay sasuggest ko lang din bilang isang tatay. Kumbaga, para sa akin, hindi dapat tayo mag-panic or hindi tayo dapat magpadala sa mga nagkakalat ng mga fear mongering na to. Ibig ko sabihin, wala rin naman masama siguro kung maging ready tayo. I mean, in a sense na I think yung masasabi ko lang na may papayo ko, no, is siguro bilang isang tatay or kahit bilang isang natural na or typical na tao lang, no. Para sa akin maging kumbaga observant, the best para sa akin ng maging observant, and I think Brother Marlon siguro nakita niya yan nung nandun kami sa Bicol. Actually, nung nandun kami sa Bicol, tinitingnan ko yung mga fire exit, kung saan yung malapit na hospital, police station, fire station. Then, I think, yung sinasabi nila na, ano ba yan? Ano yung sinasabi nila pag nalindol? Yung duck Over ano yan? O duck cover and hold.
Yeah, the cover note. Okay. Actually ako doon, hindi ako expert pero I think hindi ko nire-recommend kahit sa mga anak ko na yung magko-cover ka ng ganyan habang lumilindol. Kasi para sa akin, pag na-injure kasi yung kamay mo, is paano ka Tulad mo ngayon, makakasurvive? injured mo Diba? kamay mo, meron kang Kumbaga, paano ka makakakain? Paano mo bibendaan yung sugat mo? Although, kailangan natin i-cover talaga yung head. So, the best way to do is maghanap ka ng matigas na object or yung pwede mong ilagay sa ulo mo to cover your head. No? The same time, siguro I suggest din na katulad kasi sa amin, yung dito sa amin, sa family ko, no, bali kami, nagbi-briefing kami, like, kahit naman hindi pa nung panahon, hindi pa nangyayari itong mga lindol na to, nagbi-briefing kami in a sense na ano yung kailangan namin gawin, lalo na kasi ako bilang tatay, ang kinakatakot ko lang, yung kinababahala. Actually, hindi ako natatakot kung lumindol or ano. Wala, nasabi mo Ang na. kinababahala ko is yung mangyayari. Naririnig mo ba si Marlon, bro? Hindi ko naririnig si Marlon eh. Logi ka. Wala na akong mic, Logi wala akong Logi ka, headset. bro. Hindi ko alam eh. Natatakot kita, pero hindi mo na-rating. Oh, wag daw ako magalit. Ano sinabi ni Marlon? Kasi ang sabi niya kasi kanina, di ba sabi mo yung kamay, wag daw ilalagay sa ulo, di ba? Katulad daw sa'yo, injured ka ngayon. Hindi injured to. May rayuma. Arthritis. Ano yan? Pero di ba may point naman siya? Kumaga, ibig ko sabihin, kasi okay pang cover siya ng ulo. Ingatan yung ulo. Pero ibig ko sabihin, imbis na kamay, maghanap ka ng ibang hard object na pwedeng pang mo sa ulo mo. Kasi pag yung kamay mo na injured dyan, paano ka makakasurvive? Paano ka kakain? Paano ka hawak sa hagdan? Paano ka bebendaan yung sugat mo, no? At the same time, yung sa tip din na pwede kong i-share, again, hindi ako expert kumbaga based lang to sa experience na experience ko at experience din ng family ko, no? Na importante tayo maging observant tayo sa paligid. Ako, kahit saan ako pumunta na kahit magbabakasyon, kahit yung Airbnb lang, lagi akong lumalabas, hinahanap ko yung mga fire exit, emergency exit. Tapos, yung mga malapit na police station, fire station, hospital. Tapos, lagi tayo magdala ng lalo na, natuwa nga ako kay Marlon kasi nung tumatakbo kami, meron siyang dalang flashlight. Ang liit siyang flashlight, ang cute. Ang cute ng flashlight. Ha? Pakita mo Marlon yung flashlight. Dala mo ba nandiyan pa? Hindi, dala niya yun eh. Di ba bro, nung tumatakbo ka, may dala kang flashlight na maliit nun. Actually, kasi madaling meron din araw. Yung mga anak ko nun. Kasi madaling araw, tumatakbo kami, bro. Kumbaga, wala namang gusto mangyari yung ganitong, wala namang tao na gusto mangyari. Hindi ka talaga niya naririnig. Hindi ako naririnig ni Brother Marlon. Hindi, ikaw hindi mo naririnig si Marlon. Hindi ko naririnig si Brother Marlon eh. So, yun nga. Tapos, yung at least meron kang kahit papano na panlaban ba na magbibigay siya ng lakas ng loob. Kasi actually talaga, hindi naman yung kumbaga, ang tao kasi kaya nagpapanik dahil nga dun sa natatakot. So, para sa akin, kami, family ko, before man na mangyari yung mga, kahit noon naman na, kumbaga nagkakaroon kami ng parang briefing, usapan sa lamesa na pag ganito nangyari, saan tayo magkikita, saan tayo, alam mo yun, pinag-uusapan nyo na kung ano yung dapat yung gawin kung sakali man may mga ganun. Preparation. Preparation. Kasi para sa akin, ang kinababahala ko kasi, yung mangyayari, halimbawa, nangyari yung ganitong lindol, ang kinababahala ko is yung magkakahiwalay kami. So, sinasabi ko na when you fail to prepare, kay Brian, ang priority ko yung dalawang maliit. Kasi katulad yan. Sinasabi si Marlon, bro. Wait lang. Ha? Ano sabi mo doon? May sinasabi si Marlon, wait lang. Tama yung sinabi ni Mark na kailangan mong prepare kasi, di ba? Hindi to biro. When you fail to prepare,
You're Nagkakamali si preparing to Chris pag fail. na-translate. Sige, Lon, continue lang. Hindi, Yun lang ba yun lang sasabihin ko. Sabi niya, Mark, Ah. Tingnan mo nga, ako ano, yata. sabi niya, Mark, ano daw, if you fail to prepare, if you fail to prepare, you prepare to fail. Hindi ako naniniwala doon. Ah? Yung ano tawag doon? If you fail to prepare, you prepare to fail. Okay. Nag-guess ko. Nag-choppy kasi. Akala ko ba't ka naniniwala? Kasi choppy eh. So, yun Okay. sa akin. Kumbaga, yun ang kinakatakot ko na mangyari sa amin. No? So, at least kailangan prepared ka. Kasi ako, kumbaga, kahit saan ako pumunta, lagi ako may dala ako na at least first aid kit man lang. Kahit nasa bulsa, kahit yung wala akong dalang bag or kahit ano. Yun lang sa akin. Sorry, hindi ko kayo kasi marinig eh. That's okay. Ha? Si Marlon, tawa ng tawa, hindi ko tuloy ko anong pinagsasabi. Wala naman siya sinasabi so far. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Actually, especially sa ating mga tatay, no? Kasi, right, especially na lagi tayo nasa labas. Actually, deep inside, yun din yung worry ko na, although, I believe them. Di ba ikaw, Brother Chris, nung nangyari lang nung sa baha, di ba? Yeah. O di ba? So actually, yung family ko naman ngayon, I believe they will be safe in case na may mangyaring sakuna na lindol. Because medyo malayo naman kami dun sa fault line. Ang problema ko, yung trabaho ko bro, talaga nasa fault line. Kami, malapit din kami sa sa fault line. Yung school kasi actually namin nandun saan. Yung kwento mo nga. Ikaw, pero ang kagandahan bro, kahit malapit kayo sa fault line, Nasa fault line din si Marlon eh. Pag nahulog siya, hindi siya diretso sa impyerno. Baliktaran yung punta niya sa langit ang punta niya. Yun yung kagandahan. Yeah. So sabi ni Marlon, Mark, kapag kataon daw, kahit na bumuka yung fault line sa inyo, at least punta ko pa rin sa langit. Hindi ka katulad ni Cora. Oo, syempre. Naman, amen. Pero ibig sabihin, alam ko yung Magallanes, nasa fault line din yan eh. Bangkal Magallanes eh. Yun. And then, actually, yung isa sa mga practical dapat na maunawaan nila. Yung sinasabi ko kanina that, it's not just that, parang huwag na natin pakialaman to. I believe, kasi kapag ang isang bagay, ina-exaggerate, obviously, para mag-click siya, kailangan there's some shade of truth with it. Okay? And what we're saying here is, totoo may sakuna, totoong maaaring dumating yung lindol. But let's not live our lives in fear na para bang sasabihin natin na, kailangan mag-overreact tayo. Okay? Right. But at the same time, okay, we should also start preparing and planning for it. Number one, obviously, okay, dapat isipin nyo na, mangyari man ito sa inyo, mamatay man kayo ngayon, alam nyo na kung saan po. Actually, that's the greatest safety, di ba? You guys would agree, di ba? Na ano man yung mangyari sa'yo, alam mo na kung saan pupunta yung kaluluwa mo, alam mo na kung saan yung ending mo. Okay. Tsaka nagbibigay din ng yun. Kumbaga nagbibigay din ng kumbaga sa atin, lalo na sa atin na believer, no? Nagbibigay ng kumbaga tapang din yun kahit papaano. Yeah. Ng lakas ng loob, kumbaga. Tsaka 'di ba parang kapag parang bawas na alalahanin mo eh. No, kahit ano man. Alam mo yun, 'di ba, alangan compared mo doon sa tao na hindi niya pa alam kung saan pupunta yung kaluluwa niya. 'Di ba parang paano to pag nangyari sa akin to, 'di ba? Okay, yun yung pakiramdam niya. So yun, prepare number one spiritually, but at the same time, you should also have a plan. Kasi ito yung kadalasan na problema din. I don't know if you're gonna agree with me, 'di ba? Na kadalasan na problema sa ating mga Pilipino, yung sobra nating optimism. Alam mo yun? Pinupuri tayo na parang sobrang resilient natin. Kapag may bagyo, nakangiti tayo. May pag nasalanta tayo nasiraan tayo ng ganito ganyan, still nakangiti tayo.
Pero hindi tayo natututo doon sa lesson. Diba? Oo nga. Yan yung problema doon eh. Yung Sige, problema okay na. doon. Masaya tayo na Puro ngiti lang. Nakakatawa. I mean, that's good. Nakakangiti pa rin tayo even in the middle of the problem. Pero at the same time, we should also learn from the lessons na dinadala nun. Hindi naman yan, etong ganitong klase ng mga lindol, hindi naman to bago na eh. I mean, nandiyan na yung Haiti, for example. Diba? And if you're going to talk about Haiti, yung lindol na nangyari, I don't know, 7-10 years ago, di ba? Ang isa sa pinakamalaking nilang problema spiritually is voodoo. Di ba? Right. So there you go. Isang wicked country doesn't give glory to God, nilindol, okay? And hindi malayo mangyari sa Pilipinas yun. Okay. So ngayon pala matutunan tayo sa lessons from Haiti na wag na tayong yung sobrang idolatrous, sobrang wicked ng society natin. I think it's time for us to repent and prepare if in case na mangyari man itong mga kasalan or mga sakuna. You have any other words, Brother Marlon? May gusto ko pa sabihin? Any last words? I also would like to make your point stronger, bro. No? Kasi yung preparation, tama. You have to prepare. Kaso, di ba, like for example, sa construction sa amin, di ba, pag may mga earthquake ganyan, sinasabi nila act of God. So, ang nangyayari, kunyari may nasira na sealant, o kunyari malakas talaga yung lindol, tapos sasabihin nila out of quarantine na kasi act of God. Which is tama naman na yung claim nila. Pero ang term nila, pag may mga ganyang earthquake na malalakas, sinasabi nila act of God. So, kung alam natin, kung alam ng tao, bro, na act of God siya, okay? Tapos ang preparation mo is puro physical lang. Ironic yun. Kasi sinasabing, common knowledge siya sa construction na sinasabi act of God, tapos ang gagawin mong preparation is puro physical preparation lang. I think that's absurd. So, yun, to re-emphasize na kailangan ang preparation natin is not only physically but also spiritually. Right. Okay. Ikaw, Mark, meron ka pang gusto sabihin? Additional closing statements? We're gonna close this thing, guys, kasi medyo gabi na. Oh, ako na ba? Yeah, ikaw na. Last general statement, closing words. Or meron pa kayong gustong i-discuss about, Ako na? Oo, ikaw. Ikaw na yung nakandyan eh. Okay, sorry, hindi ko kayo marinig. May technical difficulties lang talaga. So, Mag-hire tayo next. Naririnig ka namin. Next time mag-hire tayo ng dito, nagsa-sign language. Ako, siguro last words is, masasabi ko na lang is, siguro instead na mag-panic, katulad ng sabi ni Brother Chris, better na maging prepared. And yun lang siguro. Okay. So, I think that's gonna be our end for this evening's episode. Maraming salamat po sa mga nanood. And again, if you like the episode, please do like, share, and subscribe. Huwag ganun, bro. Ganun. Okay. Kasi magla-like tayo eh, okay? Ano na nga. Okay, but again, like, share, and subscribe. We're going to post this in YouTube and Facebook and TikTok, hopefully, next time. And again, ako po si Chris Calitina, kasama ko si Brother Mark and si Brother Marlon. See you on the next Against the Tide. Good night.